Natunghayan natin sa part 8 ng kwentong ito ang sunod-sunod na pahirap na pinagdadaanan nitong si Tess para lang makuha ang mga loob ng mga estudyante niya. Natunghayan din natin ang tapang nitong si Tess na susuungin ang panganib alang-alang sa estudyante nito. May pag-asa pa kayang darating dito kay Tess sa mga sandaling ito? O tiyak ng kapahamakan ang nagaantay sa kanya? Mga ka-explorer, isa po sanang favor ko sa inyo. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay huwag mo po sanang kalimutang pindutin ang like at subscribe button at i-on mo na rin ang notification bell para palagi kang maunang ma-notify kapag may bago akong upload. Grabing takot ang naramdaman nitong si Tess sa mga sandaling hatak-hatak siya ng misteryosong lalaking iyon pabalik sa madilim na sulok ng gusaling iyon. Pinilit niyang makawala sa taong iyon at makasigaw ng tulong. Ngunit wala siyang magawa dahil sa sobrang lakas ng taong humablot sa kanya. At hawak-hawak pa nito ang bunganga niya para hindi ito makasigaw. Walang nagawa si Tess sa mga sandaling iyon, kundi iwas-iwas lang ang mga kamay at mga paa nito. Wala siyang naaninag sa lugar na iyon, kundi puro kadiliman lamang. Ito na yata ang katapusan ko. Di ko na yata makakamtan pa ang mga plano at mga pangarap ko. Di ko man lang nakilala ang mga estudyante ko. Paalam na sa lahat. Mga wikang sambit ni Tess sa isipan nito habang nawawala na siya ng pag-asa sa kasalukuyang sitwasyon nito. Pinikit na lang niya ang kanyang mga mata at tinanggap na lang ang magiging kapalaran niya sa gabing iyon. Habang nakapikit ang mga mata nitong si Tess, ay patuloy itong nagmatyag sa mga nangyayari sa paligid niya. Nagtaka si Tess na hindi man lang siya sinaktan ng taong humatak sa kanya doon sa madilim na gusaling iyon. At nagulat ito nang binulungan siya ng taong iyon. Huwag ka ngang maingay dyan at tumigil ka na sa kakagalaw dyan. Baka makita nila tayo. Nandyan pa yung mga yan sa paligid, nag-aaligid at naghahanap sa'yo. Nang marinig iyon ni Tess, ay nakahinga ito ng malalim at naibsan ang kabang kanina pa niya nararamdaman. Sino ka ba? Baka pwedeng bitawan mo na ako. Pagkukunwaring galit na salita nitong si Tess sa taong iyon. Kung bibitawan ba kita ay hindi ka na mag-iingay dyan. Pakikipagnegosasyon ng misteryosong lalaki dito kay Tess. Bakit, may choice pa ba ako? Bitawan mo na nga ako. Pagmamalditang sagot ni Tess sa lalaki. Matapos magkasundo ang dalawa, ay dahan-dahan namang binitawan ng misteryosong lalaki itong si Tess. Matapos siyang mabitawan ng lalaki, ay dali-dali itong napasandal sa pader dahil sa nawalan ng lakas ang mga tuhod nito dahil sa sobrang kaba. Habang nakasandal siya sa pader, ay napabuntong hininga ito at nagpahinga. Maya-maya ay nagsalita ito. Sir, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Mamaya na kapag ligtas na tayo. Pilusupong sagot sa kanya ng misteryosong lalaking iyon. Ang sungit mo naman, pero maraming salamat pa rin sa pagkakaligtas mo sa akin. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Mga salitang pagpapakumbaba ni Tess sa lalaki. Abay dapat lang, itinaya ko rin ang buhay ko sa pagligtas ko sa iyo, no? Parang wala na yata sila. Tara na, bilis, sumama ka sa akin. Dahan-dahang sinilip ng lalaking iyon ang daanan at sinigurong wala na ang mga taong humahabol sa kanila bago ang mga ito tumakbo palayo sa lugar na iyon. Nang makalayo na ang dalawa sa mapanganib na lugar na iyon, at nang makarating silang dalawa sa parke ng lugar na iyon at makapahinga ng konti, ay doon lang nadiskubre ni Tess na si Chris pala ang misteryosong taong iyon. Isa ito sa mga kaibigan ni Briggs na palagi nitong kasama. Ikaw pala yan, Chris.
Maraming salamat nga pala ulit Chris sa pagkakaligtas mo sa akin. Mga salitang pasasalamat ni Tess dito kay Chris habang hinihingal pa ito dahil sa kakatakbo. Hindi kumibo itong si Chris sa mga sinabi sa kanya nitong si Tess. Dali-dali lang niya itong hinatak itong si Tess at dinala sa mga upuan ng parking iyon. Sa tingin ko, ligtas na tayo dito. Umupo ka muna dyan at magpahinga. Maikling mga salitang binigkas nitong si Chris dito kay Tess at pinilhan niya ito ng makakain at iniba ang usapan para di na mag-isip pa at mangamba pa itong si Tess sa pinagdaanan nito. Teacher Tess, patawad nga pala sa kakulitan namin sa klase mo. Sana ay huwag kang magsawang turuan at tulungan kami. Mga salitang binigkas nitong si Chris habang magkatabi sila nitong si Tess na nakaupo. Nagumulat naman dito kay Tess. Sa sinabi nitong si Chris ay napatitig itong si Tess sa kanya at nagsalita. We, totoo ba yung sinasabi mo? Baka mamaya pinaprank mo lang ako. Mukha ba akong nagbibiro sa sinasabi ko? Sagot naman ni Chris dito kay Tess habang nakatanaw ito sa malayo. At hihilingin ko sana sa iyo teacher na huwag mong sukuan si Annie. Kailangan niya ang tulad mong teacher. Pahabol pa ni Chris. Oo na, gagawin ko na. Basta tulungan mo ako sa mga klase mo ha. Pabirong tugon naman ni Tess sa kanya. Maiba ako Chris. Paano mo pala nalaman na nasa panganib ako kanina? Sa totoo lang, kanina ko pa kayo nakikita ni Sir sa bus pa lang na minamanmanan nyo si Annie. Kaya ayon, sinundan na rin kita kasi nag-iisa ka lang at hindi pa safe sa tulad mo ang lugar na iyon. At hindi nga ako nagkamali sa kutob kong manganib nga ang buhay mo. Pagpapaliwanag ni Chris sa katotohanan dito kay Tess. Maraming salamat ulit Chris ha. Marahan na salitang siningit nitong si Tess habang patuloy na nagsasalita itong si Chris. Ano na nga pala ang plano mo ngayong nalaman mo na ang tinatagong problema ni Annie? Di ko pa rin alam Chris eh. Pag-iisipan ko pa muna kung anong hakbang gagawin ko. Pero may naisip na ako. Saka ko na ipapaalam sa iyo. Nang bigla na lang naputol ang seryosong eksena nang tingnan na nitong si Tess ang kanyang relo. Naku po, anong oras na? May nag-aantay pa sa akin sa bahay. Lagot, di ko na namalayan ng oras. Mauna na ako Chris ha. Naku po, pag-aabala ni Tess habang naglalakad ito papunta sa antayan ng sasakyan. Habang nag-aantay ng sasakyan itong si Tess, ay bigla na lang sumulpot itong si Chris sakay ng motor nito. Teacher Tess, halika na, ihatid na kita. Sa una ay ayaw pa sana nitong si Tess na tanggapin ang offer nitong si Chris. Ngunit dahil sa late na ito, ay pumayag na lang ito at dali-daling sumakay sa likuran ng motor nitong si Chris. Habang nilalakbay ng dalawa ang daan papunta sa bahay nila Tess, ay patuloy ang pasasalamat nitong si Tess dito kay Chris. At safe naman ang dalawang nakarating sa bahay nila Tess. Chris, halika, pasok ka muna at maghapunan saglit. Pagyaya nitong si Tess dito kay Chris. Naku, wag na po ma'am. Nagmamadali na rin ako mami. Uwi na po ako ma'am. See you bukas sa school. Pagpapaalam nitong si Chris habang dahan-dahan na pinapatakbo ang motor nito. Di naman na nagpumilit itong si Tess at tinanaw na lang nito si Chris habang papalayo sa bahay nila. At nagdali-dali na itong pumasok sa bahay nila at hinanap itong si Aiza para sana turuan niya ito sa mga takdang aralin nito. Ngunit dahil sa nahuli na ito ng dating ay nakatulog na sa kakaantay sa kanya itong si Aiza. Dahil sa wala naman na itong matuturuan na dahil sa nakatulog na ang bata, kaya nagdiretso na lang itong si Tess sa kwarto nito para magpahinga pansamantala. At nang sabi nito na malayan na nakatulog na pala ito dahil sa sobrang pagod.
Ano kaya ang nagaantay dito kay Tess sa susunod na araw? May maganda na kayang mangyayari sa kapalaran nito? Abangan!